Breaking news sa katatapos na rematch ni Fernando Martinez versus Kazuto Ioka. Bumagsak si Fernando Martinez sa round 10. Dalawang beses tinamaan ng hook. Magandang combination ni Kazuto Ioka. Bumato ng straight hook. Tumama ang hook pero umaabante pa rin si Martinez. Kaya inulit ni Kazuto Ioka ang combination na yon. Bumato ulit ng straight hook. Tumama ulit sa panga ni Fernando Martinez kaya bumagsak. Nabilangan si Martinez sa round 10 mga tol at nakarecover kaagad. Pagdating ng round 11, bumawi si Martinez. Solid ang mga patamang suntok. Hindi kasi magalaw ang ulo ni Kazuto Ioka, kaya pasok ang mga banat ni Martinez. Nakakapagod manood sa laban nilang dalawa dahil walang takbuhan. Cover lang sabay suntok. Parang hindi boxing ang pinanood natin mga tol, literal na suntukan sa ring. Kapag galawang boxer kasi, syempre uma-outbox din yan, tumatakbo. May footwork, may head movement, kompleto. Pero itong laban ng dalawa, literal na suntukan. Pagdating ng round 12, nakuha pa rin ni Fernando Martinez ang kalamangan. Dahil sa palitan nila ng suntok, mas tumatama ng solid si Martinez. Kaya pagdating sa hurado, panalo po si Fernando Martinez via unanimous decision. Matatandaan ang kanilang unang laban, panalo din si Martinez via unanimous. Kaya dalawang beses nang natalo si Kazuto Ioka sa sarili niyang lugar. Matatandaan na si Fernando Martinez din ang dalawang beses tumalo kay Jerwin Ancahas. Sa ngayon may bagong kartada na siya na 18 wins, 9 KOs, wala pang talo. Alaga nga po ito ni Marcos Maidana. Si Kazuto Ioka naman may kartadang 31 wins, 16 KOs, may 4 na talo. Edad 36 na ngayon si Kazuto Ioka kaya pwede na ito magretiro. Sa iba pang balita, Timothy Bradley. Kumbinsido din na suntok ang tumama sa mukha ni Emmanuel Navarrete. Ilang ulit pinanood ni Timothy Bradley ang replay mga tol. Hindi niya makita na headbutt talaga ang tumama kay Navarrete. Makikita nga po natin yung sugat ni Navarrete talagang pahaba. Naisabay kasi yung suntok ni Charlie Suarez sa pagyuko ni Navarrete. Kaya yung lakas ng suntok ni Suarez kumiskis doon sa noo ni Navarrete. Kaya pahaba ang sugat. Kadalasan sa boxing kapag nasusugatan sa noo, dahil yan sa untugan ng dalawang matigas. Syempre ulo to ulo. Pero ito gloves ang tumama mga tol at pumutok. Dahil nakiskis kumbaga nakayod yung balat. Matigas yung buto natin sa noo mga tol. At manipis din ang balat niyan. Tapos sabayan ng malakas na impact, masusugatan talaga ang noo. Kaya yung sugat ni Navarrete pahaba, talagang biyak. So may balita na pwedeng ma-overturn ang decision at gawing no contest. Pero mas maganda kung gawing panalo si Suarez. Sa iba pang balita, bakbakan ni Leywood versus Anthony Cakes. Matindi ang naging laban ng dalawa dahil natapos sa TKO sa round 9. Surrender ang inabot ni Leywood. Maganda naman ang salpukan nila sa mga unang round pero hindi kinaya ni Leywood ang pagiging pressure fighter ni Anthony Cakes. Kaya pagdating ng round 9, dito na naging pressure fighter si Anthony Cakes. Matapos masaktan sa body shot at uppercuts, nagsimula na itong tumakbo sa ring. Siyempre yung corner ni Leywood, nakita nila na nasaktan na si Leywood. Kaya binatuan na ng white towel. Na-knockdown pa si Leywood ng isang beses sa round 9 dahil napasandal na sa lubid. Matapos mabilangan si Leywood, hindi na tinantanan ni Anthony Cakes. Sa super featherweight division, number 3 si Anthony Cakes habang number 1 si Emmanuel Navarrete. Number 2 si Osaki Poster. Itong si Osaki Poster naman ang tinatarget ni Mark Magnifico Magsayo. Okay mga tol, hanggang sa muling update.